Pasensya na po mga kapatid, sa ating pagsasalita ay nahulog itong aking ginagamit na cellphone bilang recording natin sa ating pagsasama-samang pagbibigay pugay sa ating Diyos Ama sa langit. Kasi po sa pamagitan po nito ng ating Ama ay ng ating pagbibigay ng tamang pagpupugay sa ating Diyos Ama ay nalulugod po siya. Kasi po bilang ating pagpapasalamat, pagbibigay ng pagluluwalhati sa Kanya, ito po ang isang paraan. Bilang ating pasasalamat na rin po, isang paraan natin ito sa ating Diyos, yung magkasama-sama tayo. Magkasama-sama tayo sa pakikinig sa Kanyang salita. Kasi po ang ating Diyos, sa ating pakikinig ng Kanyang salita, siya rin po ay nagsasalita sa atin. Ganun po yun. Kaya po kung tayo ay makikinig, ay sa atin po namang pakikinig tayo ay nakapagbibigay lugod sa ating Ama. Kaya po sa ating pagsasamang pakikinig sa salita ng ating Diyos Ama ay isa po nating pagbibigay pugay sa Kanya yan. Pagbibigay pahalaga. At isa na ring bilang pasasalamat natin sa Kanya. At sa totoo lamang po ay ang pagsasama nating ito ay isa po nating pagbibigay ng, kumbaga lumalabas na ito'y pagpupuri natin sa Kanya. Ang bawat pag-aaral po natin ng salita Niya, pakikinig, ay ito po ay isang uri ng pagsasama-sama na lumalagay na isa nating pagpapahalaga sa Kanya at bilang pagsamba na rin natin. Pagsamba natin, pag-aaral ng Kanyang salita ay isang pagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Kaya po ako po ay muli bumabati sa inyo. Pasensya na po kanina, may naputol yung unang-unang recording ng natin, ng ating pagsasama-sama. Kaya po, pakinggan nyo na lang po at i-upload ko rin naman po yun. Kaya po mga kapatid, tayo po muling magpasalamat sa ating Diyos. O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, Diyos ng aming mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, at siya rin po namin kinikilalang Diyos at kinikilala pa sa lahat ng Kanyang mga gawa, sa lahat ng Kanyang mga salita, na aming naririnig, aming nababasa, at amin ding handang isabuhay. Muli po ay narito po kaming lahat, Ama naming Diyos, Aba, Our Father God Jehovah, at sa Hebreo po, Our Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po Ama, Ikaw na aming Ama na sumasalangit kasama ng aming Panginoong Hesukristo na nakaupo sa iyong kanan, na aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat pong muli sa araw na ito. At maraming nagpapasalamat po kami sa mga nagdaang pang-araw na ipinagkaloob mo sa amin na matagumpay. Ganun din po ang pagpapalang pinagkaloob mo sa amin, lalong-lalo na po ang aming buhay, ang aming ligtas na buhay, at ang mga pagsuporta mo po at biyaya sa amin na siya naming ikinabubuhay sa araw-araw at sa
Ganon din po sa lahat ng aming pamilya. Maraming salamat po. O Diyos Ama namin, muli po, ang lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang, at ito po ay tinataas namin lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya, kapatid namin sa Panginoong Hesukristo, at lalong-lalo na kapatid namin sa iyo na aming Amang sumasalangit, ay tinataas po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagmamahal, pagluwalhati, pagrespeto, pagsamba at papuri sa iyo lamang, sa iyong kinaroroonan, o Diyos Ama namin. Ikaw ang dakila at makapangyarihang Diyos, simula pa noon hanggang ngayon at magpakailan-kailanman. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Through your Son, Jesus Christ, our Lord, O living Father God in heaven, we praise you and we thank you for your great mercy and love for us. In the name of your Son, Jesus Christ, our King and our Savior. Amen. At muli po, ito po ibabasahin ko ngayon ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Panimula po. Babasahin ko po ang panimula. Ang pangunahing bagay na tinalakay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso ay panukala ng Diyos na pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Isang panawagan din ito sa mga anak ng Diyos para ipamuhay ang kahulugan ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Hesukristo. Sa unang bahagi ng Epeso, tinalakay niya ang pagkakaisa. Tinalakay rin niya ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama sa kanyang bayan sa pagpapatawad at pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristong anak niya. Gayon din binanggit niya kung paano pinatutunayan ng Espiritu Santo ang dakilang pangako ng Diyos. Sa ikalawang bahagi, nanawagan siya na sila'y mamuhay sa paraang angkop sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. So, gumamit siya ng ilang paghahambing upang ipakita ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Ang iglesia ay tulad ng katawan. Si Kristo ang ulo, tulad ng gusali. Si Kristo ang batong panulok o gaya ng babaeng may asawa. Si Kristo ang asawang lalaki. Nagawa ang mga pagpapahayag na ito pagkat ang nag-uudyok sa kanya ay ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ng bagay ay minamasdan sa liwanag ng pag-ibig, pagpapakasakit, pagpapatawad, kagandahang loob at kalinisan ni Kristo. Ayan po, maliwanag naman po kung ano ang nilalaman ng panukala ng sulat ng ating Apostol Pablo, na ang nagbigay din naman sa kanyang karunungan na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yun din po ang nag-udyok sa kanya para ibigay ang mga kaalamang ito, na ibinigay naman ng Panginoong Hesukristo sa kanila na mula rin naman sa ating Diyos Ama sa langit. Ayan po. Kaya po nakalagay dito, isang panawagan din ito sa mga anak ng Diyos. Ayan po. So, sa mga anak ng Diyos, ibig sabihin po, ito po yung tayo. Tayo na po ito, yung mga sumusunod sa Diyos Ama sa langit, sa mga inaral ng ating Panginoong Hesukristo, nagsisikap tayong mabuhay na makasunod sa ating Panginoong Hesukristo, upang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay sama-sama tayong iakyat sa langit, bago dumating ang paghuhukom o ang sinasabing kapighatiang walang katulad. Kasi po yan po ang pangako. Ang lahat ng susunod, bagamat mahirap na buhay tayo, nasa mahirap tayong panahon, tayo po ay nagsisikap makasunod na masunod ang kalooban ng ating Ama, ay tayo po ay iaakyat bago dumating ang Panginoong Hesukristo.
Doon po natin sasalubungin ayon sa salita sa Biblia, sasalubungin natin siya sa alapaap. Kasi hindi naman sinabing bababa siya rito sa lupa. Kasi nga, pag dumating yung pag-akyat ng mga taong maliligtas, yung pag-akyat ng tao, caught up in the sky, yun po ang nakasulat sa English ay saka naman po lahat ng maiiwan dito sa mundo na hindi nakinig sa lahat ng panawagan ng Diyos, sa lahat ng mga ginawa, pagsigaw ng mga ginamit ng Diyos, hindi nakinig, hindi naniwala, sila po ay maiiwan dito sa mundo at sila ang makakaranas ng kapighatiang walang katulad. Kaya po tayo sa ating pagsasama-sama, pakikinig, yung mga napag-aaralan po natin, saan man tayo mapunta, sa ating lalong-lalo na sa ating pamilya, sikapin po natin ito sa anumang paraan ay makarating sa kanila. Maibahagi natin para sila rin ay maligtas. At gayon din naman po sa ating mga malapit sa atin, sa ating mismong sariling pamilya. Sikapin po natin, kahit po ayaw nila, ay ipakita po natin na, or katulad po ng aking mga ginagawa, ako po'y nasa bansang Japan, ang asawa ko'y Hapon. So, ang ginagawa ko po, ayan, katulad niya, nakita nyo, may naka-display na Japanese. So, ilalagay ko po dyan yan, pinauubaya ko po dyan yan. At yun po, kahit sabihin niyang hindi pumapasok dito sa aking pwesto na to, ay alam kong pumapasok. Kasi alam ko naman na yung aking, tayo po, di ba, may mga gamit tayo, alam natin pag inayos natin, alam natin nagagalaw. So, ganun po yun. Kaya po, may mga pagkakataon na pag pumapasok siya, makikita niya yan. At isa po yung paraan na ginagawa ko para mabasa niya yung mga bagay na salita ng Diyos natin na iniaral ng ating Panginoong Hesus. At awa naman po ng Diyos, nakikita ko naman yung resulta. Kaya ang sabi naman po kasi pag meron tayong asawang hindi nananampalataya, kung makailang beses na nating paliwanag, ayaw tanggapin hanggang sa mag-aaway, hanggang sa nag-aaway, paubaya na natin sa Diyos at gumawa tayo ng ibang paraan kung paano natin siya mabibigyan ng salita ng Diyos. Yan, katulad po niyan. Pinamamahala ko dyan yan para magbasa siya. So, makikita nyo naman po yun kasi sabi po sa Biblia, sa pamagitan ng hindi nyo napag-imik, halimbawa, nasabi nyo ng lahat, na paulit-ulit na, ayaw pa rin, o di manahimik na po tayo. Panalangin na lang natin sa Diyos at gumawa tayo ng paraan kung paano natin, kumbaga sa lahat ng bagay, sa lahat ng sulok, lagyan nyo ng, kung malalagyan nyo ng salita ng Diyos, lagyan nyo. Kung saan siya, diba, sa toilet, maglagay kayo, o di, mababasa niya. Ganun, parang ganun lang. At Diyos na po ang pamamahalain natin. Diyos na po ang kikilos doon. Sabi nga, ang importante, nasabi natin sa kanila kasi meron po kasi na sa Biblia na yung isang may-ari ng lupain, binigyan niya ng 1,000, 2,000, 3,000 yung kanyang mga tauhan. Tapos, ito po isang sample, yung ang bali iniibig pong sabihin dito sa 1,000, sa 2,000, 3,000, ito po'y karunungan. Kasi po, ito po ay talinhaga. Karunungan po ito na sa totoo lang, sinabi po ito ng Panginoong Hesus na may isang hari na nagbigay ng 1,000, 2,000, 3,000. Doon sa 3. So ngayon yung isa natakot, ibinaon niya sa ilalim ng lupa dahil baka para pag dumating yung kanyang hari ay maibigay niya ng walang bawas, walang kulang. Yun namang 2,000, pinangalakal niya, pinangnegosyo niya, dumoble. Yung 3,000, ganun din. So,
dumami. So pagbalik nung hari, nakita nung hari na yung binigyan niya ng 3,000, dumami. Dumoble, tumriple. Yung binigyan niya ng 2,000, ito po sino-shorten ko lang yung kwento. Ay naging doble. Yung 1,000, 1,000 lang. So alam niyo po kung anong sinabi ng hari. Masamang katiwala. Bakit niya sinabi pong masamang katiwala? Kasi po, parang ganito yun. Ito pong naririnig natin ay kayamanang panlangit. So ngayon po, itong kayamanang panlangit na ito na naririnig natin, kung ito po ilalagay lang natin sa ating puso at hindi natin ipapahayag, kahit pa sabihin po natin pa isa-isa lang basta ang importante, ma-share nyo, maibahagi nyo, lalong-lalo na sa pagkakataon na kinakailangan. Kung may nakikita kayo na taong kailangan yung bahaginan, kahit pa kapra-kapraso, ang importante, ginagawa nyo po. Kasi po, yun po ang utos at isang kalooban ng Diyos. Dahil tayo po ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Nabubuhay po tayo para sa ating kapwa. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Ganun po yun. Kaya ko po ibinabahagi ito para maintindihan nyo rin kung bakit ako nagbabahagi sa inyo nito. Kasi kapag dating ng ating Panginoong Hesukristo, i-audit niya lahat ng mga ginawa nyo. Ganun po yun. Kaya po, kapag tayo'y sumasa Diyos at minamahal natin ng Diyos, hindi tayo matatakot na awayin tayo, siraan tayo, mainis sa atin, iwanan tayo ng kaibigan. Kung ang sinasabi natin ay ang kalooban ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Kasi, ang nagmamahal sa Diyos, uunahin natin ang kagustuhan ng Diyos. Uunahin natin ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay yung mga naririnig po natin na kalooban niya ay ibabahagi natin, ipaparti natin sa ating kapwa. Dahil po, ang purpose nito po na salita ng Diyos ay para maraming maligtas. So, common sense po, ayaw nyo po bang maging instrumento kayo ng pagkakaligtas ng kapwa nyo? O diba, pag kayo naging instrumento, sino po ang pinaparangalan nyo yon? Sino po ang binibigyan nyo ng respeto? Sino po ang niluluwalhati nyo? Yun po ay ang ating Diyos. Ganun po yun. Ang ating Diyos ng mga Diyos. Tatandaan nyo po yan. Ayan po. Ibinabahagi ko po sa inyo. Kasi pag takot tayong mawalan ng kaibigan, ibig sabihin, hindi natin minamahal na unang-una na ang Diyos. Yan po ang isang clue para malaman yung tunay ninyong minamahal ang Diyos. Para malaman yung tunay na unang-una sa inyo ang Diyos. Kapag kayo'y takot na mawala ng kaibigan dahil sa mga aral niya, ibig sabihin, hindi totoong una ninyo ang Diyos. Ganyan po. Ang una nyo ay huwag mawala ang kaibigan nyo. Ganun po yun. Pero kapag ipinakita nyo sa Diyos na kahit mawala ang kaibigan nyo, bibigyan kayo ng talagang kaibigang para sa inyo. Yan naman po ang maa-assure ko sa inyo. At bibigyan kayo ng Diyos. At kung anuman ang inyong hihilingin, sabi nga, di po ba, kung narinig ninyo sa binasa ko sa Isaya, hindi pa natatapos ang kanilang hinihiling. Panalangin, ibinibigay na niya. Yan po. Yun po yung mga pangako ng Diyos.
Dahil ang Diyos, pag nangako, hindi nasisira yan. Yan po ay totoo. Kaya po eto, bakit ako nagsasalita dito? Kasi napatunayan ko na. Dahil ako, nung una-una, ay talaga nawalan akong pamilya, nawalan ako ng mga pamilya ko, inalimura ako, binastos-bastos ako dun sa mga pag-ano ko sa Diyos, lahat. Ako sabi ko nga sa inyo, nilalayuan ako ng mga tao, alam niyo po ba, ipinakita ko na handa ako na mawala ang tao kaysa mawala ang aking Diyos. Kasi ang Diyos, bibigyan ako ng panibagong tao. Pag nawala ang tao, pag tao ang inuna ko, nawala ang Diyos, hindi ako kayang bigyan ng tao ng Diyos. Pero ang Diyos, pag nawala ang tao, kaya akong bigyan ng panibagong tao. Panibagong kaibigan. Tandaan niyo po yan. Ano po? Yan po ay pangatawanan natin, lagay natin sa puso natin, kasi po, yan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ang mga inaalimura ng dahil sa akin ay malaki ang reward sa langit. Kung di ako nagkakamali, ang sabi po niya doon, 10,000 times ba? 100 times over. Yun po, yung pagkakatanda ko doon sa English 100 times over. Tingnan niyo po yun, ha? Ang Panginoong Hesukristo po ang nagsabi nun. Ito po, susundan na natin. Ang nilalaman. Si Kristo at ang Iglesia, ang bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. Ayan po. Ngayon po, dito po tayo sa Taga-Epeso, Kapitulo 1. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Ayan po, naka-indicate, naka-specify ang mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Ayan. Upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak ng anak niya. Upang maging mga anak niya. Yun. Sa pamagitan ni Hesukristo. Maliwanag po, ano? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayan po, with quotes po yan, Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ayan. Yung pong inaano ko kanina, and dito rin po pala. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadanaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ayan po, maliwanag
Ang karunungan po na sinasabi dito ay itong ating pinakikinggan. At yung yung nalalaman natin, yung mga naririnig nating mula sa Diyos, na kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, yun po ay kalooban niya na pinadadala sa atin. Kaya po, ayan, maliwanag na binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran. O diba? O diba marami na tayong naiintindihan po sa mga ng ating Panginoong Hesukristo at sa kalooban ng ating Diyos Ama sa langit. O ito po, Kapitulo 1 na po tayo, 9. Upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. O ayan, maliwanag. O diba? Pag-iisahin daw ang nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. O ayan po. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita, katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. O ayan po, maliwanag Maliwanag ang sinasabi dito. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig. So, ibig po sabihin, sa bawat tao na mananalig sa ating Diyos, tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo at makikinig ng kanyang salita at katotohanan na mabuting balita, yun ay magdudulot ng kaligtasan. Yun po ang magiging kaligtasan natin, yung pakikinig ng kanyang salita, pagsasabuhay at pagsunod ng salita ng ating Diyos Ama sa langit na sinalita ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang karagdagan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. O ayan po, maliwanag. So, ibig sabihin, kapag tayo'y naniwala, nakinig, nagbago, isinabuhay natin, sinunod natin ang ating buhay sa araw-araw, sa salita at mga kalooban ng ating Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, maliwanag po. Yung mga tao noon, ito po kasi sample na yung mga tao noon na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinadala ang Espiritu. Kaya po hanggang ngayon po ito, for all generation, buhay po ito. Kaya po tayo, kasama tayo dito. Yan po ang maliwanag na sa loob. Sabi nga po, ang salita ng Diyos, mawawala ang langit at lupa, subalit ang salita ng Diyos, isa man tuldok ay hindi mawawala. Kaya po, ano ibig sabihin nun? Hindi magbabago. Kaya kung ano ang sinabi ng Diyos, kung ano ang sinalita ng Diyos, yun na po yun. Kaya po tayo, ang kailangan natin ay ito. Magpuri, magpasalamat, purihin natin ang kanyang kadakilaan. O, ito na po tayo. Dito naman tayo ngayon sa 1. Kapitulo 1, verse 15, ang panalangin ni Pablo. Ito po,
Tingnan po natin ang panalangin ni Pablo, ha? At ito rin po ay ating aralin. Kasi, yung po mga inaaral ng ating mga apostol, ay siya rin nating aaralin sa buhay natin. Kasi, ang salita po na sinalita at mga tinuro ng mga apostol na sinalita ng Panginoong Hesukristo, yun po yung lumalagay na ang ating Panginoong Hesukristo. Yun yung katulad nung sinabi ko po sa aking audio record, yun ang boses ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po ng Panginoong Hesukristo, di ba? If you hear my voice, di ba? And if you remain in my words, sabi, di ba? Oh, everything you ask for, according to the will of thy Father. Oh, di po ba maliwanag yon na kung anong hilingin niyo ayon sa kanyang pangalan, nakalooban ng ating Diyos Ama at manatili kayo sa kanyang salita, ay makakamtan nyo. Yan. O, ito po, ang panalangin ni Pablo. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding yon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. O yan, maliwanag po nasa Panginoong Hesukristo ang lahat. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat-lahat. Kung babasahin niyo po yung nasa sa description ko sa YouTube, sa aking channel, makikita niyo po yan. Siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay ng Diyos Ama natin. At ito po, sinabi po dito, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan, higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalang hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. O, di po ba? Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Alam niyo po, maidagdag ko, ang additional kapaliwanagan po, ang sinasabi pong iglesia ni Kristo, ito po yung mga taong tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Yung mga taong nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos sa buhay nila sa araw-araw. At saka yung mga sumusunod sa mga batas ng Diyos. At ang mga taong nagsasabing ang Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Tatandaan niyo po yan, isang clue yan.
ang tunay na nagsasabing ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na totoo at taong totoo. Ang Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao. Yan po. Maliwanag po yan ha. Yan po ang inyong pagkakakilanlan sa tunay na anak ng Diyos. Yan po. Ito na po tayo sa Kapitulo 2 na po tayo. Mula sa kamatayan tungkol sa buhay. Ayan, ito. Marami rin tayong maaaral po dito. Kapitulo 2, 1. Mula 1 hanggang 10. Ito po, babasahin ko na po Mula sa kamatayan tungo sa buhay. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ito po, bibigyan kong paliwanag itong unang salita dito, itong unang sentence. Ang tao po kasi, kapag under siya ng kasalanan, siya'y tinatawag na patay, katulad po nung ipaniliwanag ko dati. Physically alive but spiritually dead. Patay ang kanyang spiritual, although buhay siya sa physical. Kasi siya ay under ng kasalanan. Pero kapag siya ay sumusunod sa Diyos, namumuhay ng sa Diyos, buhay siya physically and spiritually, ay isang magandang pangitain po sa isang tao. Tatandaan niyo po yan. Dahil makikita na siya'y sumasa tunay na Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ano po yung mga patay sa physical? Pinaliwanag ko rin po yan, yung mga taong nabubuhay sa lahat ng mga bagay na nasa mundo. Pero ang taong nabubuhay sa lahat ng bagay na nasa panlangit, nasa tungkol sa Diyos, nasa salita ng Diyos, although sila'y buhay sa mundo, syempre nagtatrabaho sila para makasuporta sa kanilang pamumuhay, pero not exactly para sa kanilang mga luhong pangmaterial. Tatandaan nyo po, noong sinabi yung puntipong sabi nga ni Satanas sa Panginoong Hesukristo nung siya ituksohin, ibibigay ko sa yung lahat ng bagay sa mundo, kaharian, lahat, kayamanan, basta paglingkuran mo lang ako. Yun po ang sinabi ni Satanas, maliwanag yun. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Nasusulat, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Ang Diyos mo lamang ang tangi mong luluhuran. Sinabi po ng Panginoong Hesukristo yun. So meaning, hindi mo kailangang magpakamatay sa lahat-lahat ng bagay sa mundo para yumaman ka, para yung mga magnakaw ng kaba ng bayan o pera ng may pera, para lang yumaman ka. Yan yung mga sinasabing patay sa spiritual. Although buhay sila sa physical, sa Diyos patay sila. Pag sinabi pong patay ka sa spiritual, delikado yun. Kasi wala ang mata sa'yo ng Diyos. Yan po, tatanda natin ang pinakamahalagang bagay na yan. Pag sinabing patay ka sa spiritual, although buhay ka sa physical, kasi nandun ka sa buhay sa mundo, wala sa'yo ang mata ng Diyos. Kaya nga po sinabi niya, tumawag ako, lahat ng klase ginawa ko para sila'y tawagan, pagbigyan ng mga paalala, pero hindi nila ako pinansin. Pagdating ng araw ng kanilang, pagdating ng kasakunaan pa nga ang sabi dun pagdating ng kanilang kasakunaan, ako naman ang tatawa. Yun po ang salita ng Diyos. Ang Diyos po, mabuting Diyos. Pero pag nagalit po, nakita nyo naman. Nung ginunaw yung mga panahon ni Noah, nakita nyo yung mga tao doon, ginunaw, di ba? 8 tao lang ang natirang mabuti. Yan nga po yung si Noah at ang kanyang pamilya. Yung panahon naman ni Moses. Lahat ng mga matatandang iniligtas sa Egypt, hindi nakapasok sa lupang pangako. Dahil nga, nagtigas nga ng ulo. Lumubog sila sa
nabiyak na bumukang lupa, nagkahulog sila. Tanging ang mga nakapasok sa lupang pangako ay mula 20 pababa. Yung mga hindi pa nagkakasala. Kaya nga, hindi pa matigas ang ulo. Hindi pa marunong sumuway. Yun po ang mga nakapasok sa lupang pangako. O ayan po. Ito na po tayo, ulitin natin mula sa kamatayan tungo sa buhay, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan. O ayan, nakasulat din pala sa pangalawa. Ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ayun yung binabanggit ko kanina. Prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. O andito rin po pala. Dati tayo'y kabilang sa mga taong mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang pasamang hiling ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas ng kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ay, maliwanag na maliwanag. Ano po? Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahan loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan nito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. O, ayan. So, tingnan nyo na kung gaano kabuti ang Diyos kahit ayaw nyo. Noon po yun, yung mga panahon ng apostol, Pero ngayon, sa dami po ng nananawagan, at hindi pa tayo nakinig, tayo na ang pumili kung saan mapupunta. Yan po, tatandaan nyo yan. Sa dami ng mga nagsasalita, sa dami ng mga na tumatawag, at hindi pa tayo nakinig. Ako po, isa po akong buhay na patotoo na nagsasabi sa inyo na lahat dinanas kong kahirapan sa buhay, pero tanging ang Diyos ang nagbigay sa akin ng tunay na pagmamahal. Yun po ang katunayan at totoo. At kaya ako, lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay isa palang paghahanda sa akin para yun ay ipatotoo ko sa inyo. Kaya po, dati, nung hindi pa maliwanag sa akin mabuti, ando pa rin yung masama ng loob ko sa mga taong nagbigay sa akin ng sama ng loob. Pero ngayon pong intinding-intindi ko na kung ano ang plano talaga ng Diyos. Ano talaga pala ako, kung papaanang ako'y bago palang isila ngayon nakaplano ng magsisigaw dito o magsasalita dito, ay naintindihan ko po kung bakit. So, ibig pala sabihin nun, ay pinatatag ako ng Diyos, lahat ng klase, parang sabi ko nga sa inyo, parang kayong nagpumasok ng training ng pagpupulis, pagsusundalo, yung parang ganun. Ngayon, matirang matibay. Dahil naman kahit sa ganung mga sitwasyon, hindi po ako gumib up sa pakikipag-usap ko sa Diyos. Pag po ako'y napapagod na, sinasabi ko po sa Diyos, Ama, sabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na alam. Ibinibigay ko na po sa inyo ang lahat. Yung huling-huling pagsubok ko po tatandaan ko Ibinibigay ko na po sa inyo amang lahat ito. Ayoko na po
Sabi ko pong gano'n, ha? Totoo po yan. Ayoko na po nito. At ayoko na pong magdesisyon sa sarili ko. Kayo na po ang magdesisyon. Dahil pag ako ang nagdidesisyon, palpak. Kaya po ayoko nang pakinggan ang aking desisyon. Tama naman po pala. Ngayon po naintindihan ko. Tama naman po pala. Kasi po, tayo nga po pala, nang maalaman ko na tayo, ito pong katawan natin. Tapos may taong loob tayo. Tapos yung banal na spirito ng ating Diyos Ama at ang padala ng ating Panginoong Hesukristo, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, naintindihan ko po na dapat talaga palang hindi natin pinangunguna ang ating katawang laman. Hindi natin po pala ito dapat pinangunguna sa ating buhay. Ang dapat palang manguna yung ating taong loob at yung banal na espiritu, dapat yun po ang magkaisa. Hindi po pwede na magkaisa yung katawang lupa mo, tapos yung katawang loob mo. Kasi pag yung katawang loob mo at katawang lupa mo ang nagkaisa, wala. Ganun nga ang mangyayari. Laging palpak ang desisyon mo. Kasi ang mas pinapakinggan ng katawang loob, lalo na pag ang taong loob po natin, mas talo ng katawang lupa natin, yan po ang isang magpapahamak sa tao. Yung katulad ng halimbawa po na, di ba, pag may umibig na isang tao, love is blind, sabi nila, no? Pero hindi po. Yung pong lover is blind, yun po yun. Kasi, bakit ko po nasabi yan? Kasi po, yung ating taong loob, pag itong katawang laman natin, ang pinairal natin, mas binigyan natin ng priority, hindi po natin magagawa ang tama. Sabihin, papalpak tayo. Ganon. Kaya po, dapat ang magka-combine yung taong loob natin at yung banal na spirito ng Diyos na ipadadala ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po'y mangyayari kapag tayo'y sumusunod na ng katulad ng sinasabi ko po sa inyo na nakikita nyo naman sa binabasa natin, sa pinapakinggan nyo. Pag po nag-combine ang ating taong loob at ang banal na spirito ng Diyos, yon. So, ibig sabihin, hihina ang laman. Kasi po, ang laman ay kaaway ng espiritu. Nasusulat po yan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa laman at sa espiritu. Basta espiritu sa espiritu lang. Pag naglingkod ka sa laman, iyan po yung magpapahamak sa iyo. Ang laman. Kasi ang laman po ay iyan po ang prone ng kasalanan. Ang laman. Kaya kailangan mas malakas ang ating taong loob at malakas ang kapit nito sa banal na espiritu ng Diyos. Ganun po. Kasi pag ang ating taong loob, ang ating kaluluwa sa loob, at ang banal na espiritu ng Diyos ang magkakombine, katulad po ng sinabi ko, ayawan man kayo ng lahat ng tao. Kumbaga nakikita pa lang kayo, iniiwasan na kayo. Hindi nyo na po papansinin yun. Sasabihin nyo na lang po sa sarili nyo, ganun talaga, walang magagawa. Ganun. Ganun po. Kasi, pinagdadaanan ko po yan simulat sa pool hanggang ngayon. Sa akin naman po, wala akong magagawa. Sa loob-loob ko, wala akong magagawa. Ganun talaga eh. Kasi unang-una po kasi, kung alam nyo kung bakit. Kasi, kapag malalaman nyo po kasi yung ka-espiritu nyo. Kapag kayo'y, ang sumasa inyo yung espiritu ng Diyos, makikita nyo po, sa 10, sa 20 na katao, may isa dun na mabuti sa inyo. Yung mabuti na talagang
hindi yung porky mabuting mabuti ka lang lahat ng ano mo susundin, hindi ganoon na yung pag sinabing mabuti, yung lahat ng makabubuti sa iyo ipapayo niya, isasabihin niya sa iyo, ganoon. Sa 20. Ngayon, ay ibig sabihin yung pag nakita nyo yung ganoon, pag may 20 na inayawan kayo ng 19, okay lang yun. Doon sa 20 na yun, may isang nabubukod. Tatandaan nyo po yan. Pag nakita nyo yun, makikita nyo na, ang puso nito mabuti. Kasi, hindi kanya inayawan. Kasi po, ang anak ng Diyos, inaayawan ng mundo. Yan po ang isang katotohanan. Hindi po nila welcome. Kasi ang gusto nila, lahat po talaga ng gusto nilang mga salita, kalibugan. Lahat ng mga pagpananalita sa laman. Katulad po dito pag nakita nyo, yan sinabi ko, kalibugan. Sinasabi rin po mismo dito ng Diyos yun. Meron binanggit dito ang Diyos may sinabihan siya nun na kaya po hindi porky nagsasalita ng salita ng Diyos ay hindi, yun po'y pagpapaliwanag. Katulad na sinabi ko, ang taong mundo kasi kapag hindi ka umayon sa kanilang mga pagkukwentuhan, puro sa mga kalibugang kwentuhan, ayaw nila sa'yo. Ngayon, siyempre, sinabi ng Diyos, binabawal ng Diyos yun. Huwag kang makikibahagi huwag kang makikibahagi o makikisama lalo na sa usapan ng mga panglaman. Ang mga kalibugan. Yan, nakasulat po yun maliwanag, kalibugan. Kung di ako nagkakamali, nasa Roma yan. Sa Roma. Ayan nyo po, i-research ko sa susunod. Kung saan ko nabasa yan. Makikita nyo po yung kung ano yung mga against sa Espiritu ng Diyos at kung ano yung mga against na gawa ng laman. Kaya po nabanggit dun yung kalibugan. Yan po kasunod po nito ay dito na tayo sa Kapitulo 2:3. Ayan po. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Yan, tingnan mo, di ba maliwanag po yan Ang mga taong nasa laman, kinapupuutan ng Diyos. Maliwanag po. Subalit napakagansagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't wala dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilikha sa magitan ni Kristo, Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Di po ba maliwanag? So, maliwanag na maliwanag po, Kung meron po kayong hindi maintindihan, ilagay nyo lang po sa comment. At babasahin natin
o hanapin uli natin dito o kung ano man dito, titingnan natin at i-explain ko po sa inyo. Para po hindi na, para kung kayo nagugulumihan. Pero alam ko po, naniniwala ako kasi sa ating pong pagsasama palagi, sa ating pakikinig, sa aking pagbabasa dito, naniniwala po kasi akong kasama natin ang banal na espiritu. At ang banal na espiritu po, ang ating pantulong. Ito po ay ating pantulong para sa kaliwanagan. So meaning, para natin maintindihan ang karunungang nagmumula sa Diyos. Kasi po itong ating pinag-aaralan, itong ating pinakikinggan, ay karunungang nagmumula po sa Diyos na tinatawag kayamanang panglangit. Kaya po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay ito po yung sinasabing nag-iipon tayo ng kayamanang panlangit. Kaya po sinabi ng Panginoong Hesukristo, huwag tayong mag-ipon ng kayamanang panlupa sapagkat ang lahat ng iyan ay mababaliwala. Ang ipunin natin ay ang kayamanang panlangit dahil ito ang ating kailangan. Ito ang ating pases para tayo umakyat sa langit. Pagdating ng Panginoong Hesus, susunduin tayo ng Panginoong Hesus. Yun ang pases natin. Ganun po yun. Para hindi maiwan dito sa lupa. Kasi pag naiwan dito sa lupa, ay doon po yung pinakakahuli-hulihang kapighati ang darating eh. Kaya po yung mga maiiwan, yun po ang makakaranas nun. Kaya po tayo, nag-aaral nito para maintindihan natin at masunod natin at magawa natin kung ano-anong mga procedure ang dapat para hindi maiwan dito sa mundo. Ayan po. Okay po. At sa susunod, isusunod ko po itong pinapaging isa kay Kristo. Ngayon, pero ito po, nasa 56 pa lang po ito, ang aking record. So, ito po yung babanggitin ko uli sa inyo. Ito po yung mula sa kamatayan tungo sa buhay. So ito po yung kahit tayo ay nagkasala, handa ang ating Panginoong Hesukristo tayo'y tanggapin kung tayo magsisisi, kung natatanggapin natin siya, kung isa sa buhay natin ang kanyang salita. At ganun din naman, hindi natin susuluhin yung mga karunungang ito. Ibibigay din natin ito sa ating kapwa. At kung sino man, ang kaloob ng Diyos, ibibigay po sa inyo. Tandaan nyo yan. Sa araw-araw po, sa pananalangin nyo, sabihin nyo po, kung ang mga karunungan po ng Diyos ay nakakain nyo na, kung marami-rami na nakakain nyo sa puso nyo, ay kung ipahiwatig ng Diyos kung sino yung talagang nangangailangan, ipadala sa inyo, para naman maibahagi nyo yung mga nalalaman nyo na karunungang nagmumula sa Diyos. Ganun po yun. Maliwanag po para po ay mas malaki ang reward nyo. At ang passes nyo ay kumbaga VIP. Yun po yun. Ganun po ang suma total nun. Sige po mga kaibigan. Ito po'y ika-cut off ko po ng 1 oras. And then yung continuation po, isusunod ko po uli. Babasahin ko uli. Kaya po, sabi ko nga, pag isa-isang oras, okay din naman sa inyo para kung kayo nagdadrive, nagtatrabaho, kung kayo nagbe-break time, ayos na ayos po itong ating mga pinag-aaralan kasi alam nyo po ito. Ito po ang tinatawag na pagkaing hindi nasisira. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, the man cannot live by bread alone. Nabubuhay ang tao sa salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At ito po yun. Kaya po ito ang ating pagkain hindi nasisira. Pagkain ng ating kaluluwa. Tatandaan niyo po yan. Pag malakas ang ating kaluluwa, malakas ang ating laman. Para labanan
ang mga nang aakit sa labas. Tandaan niyo po yan. O sige po, muli po ang continuation ay isusunod ko po agad, pero tatandaan niyo po, ang ulo natin ay ang Panginoong Hesukristo. At ang iglesia ay ang mga sumusunod sa Panginoong Hesus. Tayo ay mga anak na tinatawag din. Okay po. God bless you all po. At sundan na lang po natin itong kasunod. Pagpalain po tayong muli ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at Diyos din nating lahat na mga anak at sumusunod sa Panginoong Hesukristo. O sige po, God bless you all. Bye-bye. At the next time po, continuation naman po tayo dito sa kabila. Bye-bye po.